Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mong kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Mga more or less 300 million before the election kasi. Nako, umami na. Hello mga Kadonatics, eto na nagsalita na si George Garcia at umamin siya mga Kadonatics na nabanggit niya ang 300 million pesos. Grabe talaga. Buti na lang may Ted Filon na diretsahan talaga kung magtanong. Anak ko mga Kadonatics, eto talagang si George Garcia. Napaka-corrupt sa history ng COMELEC chairman mga Kadonatics. Parang itong si Garcia ang #1 na corrupt. Before natin panoorin yung interview ni Ted Filon with George Garcia mga Kadonatics, panoorin muna natin si Attorney Respecio at si Attorney Pisaras, yung talagang sinabihan na kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Nag-file kasi sila ng kaso mga Kadonatics at dismemberment case against George Garcia. Ito yung sinasabi ko all the time mga Kadonatics, that God is watching. Ito panoorin natin. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Attorney Pisaras. Nandoon po sa loob, nasa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mong kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Ano na everyone, maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayong hapon na ito dito sa Supreme Court. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandalayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Kaya talaga yung election mga Kadonatics, yung outcome niya, talagang dinaya yun. This is just one case mga Kadonatics na inoperan. Biruin mo sa buong Pilipinas, ilang kaso kaya ang may ganito mga Kadonatics. Magpapa-offer si George Garcia to win the election. Grabe, manipulated talaga yung election mga Kadonatics. Hindi ako maniniwala mga Kadonatics na nakapasok si Bam Aquino, si Kiko Pangilinan at yung sa alyansa. May patunay na talaga. Lumabas na yung usok mga Kadonatics. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-korte si Col. Dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yon? Ibig sabihin ba nanghihingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Attorney Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Attorney Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong eleksyon process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Attorney Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi po nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar, na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa COMELEC. Hindi po. Nako naman, grabe. Grabe talagang corruption mga Kadonatics, no? Pero walang imik ang mga oposisyon dito. Bakit? Of course mga Kadonatics, kalyado nila kay Inday Sara na confidential fund mga Kadonatics na 125 million. Yung inuusig nila palagi like araw-araw. Talaga mga Kadonatics. Biruin mo mga Kadonatics, isang case lang yan sa COMELEC. Yung corruption yan paano na lang kaya yung sa taas? Magkano ang corruption doon? Well. Billion mga Kadonatics. Ay, wala ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Attorney Pisaras. Nandoon po sa loob, nasa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama
na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mong kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng COMELEC ng version na software doon sa automated counting machines. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung daya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung daya na inyong in-implement? No. Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Wala na pong natitira mula sa amin. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Grabe. Ayan na talaga yung sinasabi ko, mga kadonatics. Ha? There would be a time for reckoning. At eto na yun kay George Garcia. Ha? Isa-isa na to, mga kadonatics. Yung nasa taas. Darating din yung panahon para sa kanila. Ito kasi si George Garcia talaga yung nagmaninipula sa takbo ng bansa. Bakit, mga kadonatics? Kung sino yung liderato, of course, di ba? Siya yung magpapatakbo ng bansa, local man or national. Kung imanipula mo yung election outcome, it means, mga kadonatics, ikaw yung punot dulo sa lahat, di ba? Kasama po sa prayer namin na ipanispar si Chairman George Garcia dahil garapalan po ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang COMELEC, ang Commission on Elections? Sino po ang nagko-compose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdedepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Kung meron mang taong dapat managot sa prosesong ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nangihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation bilang ahensya na dapat pagsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natignan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating Omnibus Election Code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nako naman, sobra-sobra na talaga yung ginawa ni George Garcia, mga kadonatics. And sino nag-appoint sa kanya? Well, si BBM. So, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ganon connected yan sila, mga kadonatics. Ganyan kagarapalan yung corruption sa Pilipinas, mga kadonatics. Eto, pakinggan natin yung reply ni George Garcia sa aligasyon ng 300 million pesos na bayad. Eto. Ano yung reaction? Meron daw hong nagsampa ng disbarment case laban sa inyo, Chairman, sa Supreme Court, isang attorney Jordan Pisaras. Tingnan mo, ang tanong dito, mga kadonatics, is disbarment case lang against sa kanya. Pero sinama niya na sasagot yung 300 million pesos. Inunahan niya na, mga kadonatics. Di ba? Kasi nga, guilty. Opo, Sir Ted, ako po'y nagulat at nagulantang doon sa na-file na kaso sapagkat mamukhang ako po'y nabaliktad doon sa bagay na yan. Although natutuwa ako dahil at least nag-file sila ng kaso rather than doon sa social media nila tinatalakay yung mga bagay na yan. Alam niyo po, ang aking opisina kasi ay bukas sa kahit na kanino, siya po'y masasabi ng lahat ng mga pumupunta sa opisina natin. So sila po ay pumunta, may mga kasama sila at may mga kasama rin mga tao na ando sa loob ng aking opisina sapagkat nagko-complain po sila. Sinasabi madami raw po kasi mga umiikot-ikot sa kanilang probinsya na yung nag-o-offer nga na kayang maniobrehin ng eleksyon, etc. So sabi ko, kinakailangan natin ipa-aresto yan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyan, hindi totoo yung mga ganyan. So ako... Mga ganitong klaseng pananalita, mga kadonatics, na malambing, mahinahon,
kabaliktaran pala talaga yung ugali mga kadonatics. Siyempre po, nagkikwentuhan sa harap na madami. Ako po'y natanong, ang sabi, nung ikaw ba'y practitioner, Chairman, mga magkano ba nagagastos pag tumatakbong congressman? Sabi ko, pagka congressman, depende yan sa bilang ng botante. Mga more or less 300 million before the election kasi. Nako, umami na. Ha. Pero may twist sa kanya dito mga kadonatics. Very obvious talaga mga kadonatics na wala ng ibang dahilan yun. Bigyan mo lang ng 300, ako nang bahala, mananalo ka. Wala na. Paano mo masabi na 300 million pesos na mananalo ka kung hindi i-manipula? Kasi you cannot control the constituent mga kadonatics, yung mga tao, unless ginamit mong 300 million pesos para i-manipula yung outcome ng election. At eto, di ba? Umamin. For the campaign period, nangangampanya na eh. During the campaign, sa mga more or less 300 million. Kung yun po ay ginagamit nilang, ako ay nagsasuggest. Grabe ang twist, di ba? Magsasuggest ka ba naman sa unang beses mo nakilala yung tao? Number two, kaharap po ang napakadami. Kahit pa pinakamasamang tao ka, mukha namang imposible, extraordinary, yung ganong klaseng sitwasyon. Kasi nga ang claim po, hinihingian nyo daw siya ng 300 milyon. Para masiguro daw ang kanyang panalo. October po sila pumunta sa akin, tapos ngayon lang po sila nagrereklamo. Kita niyo po yung haba ng panahon na yon. It doesn't matter kung kailan, George Garcia, Comelec ha. It doesn't matter. Bakit mo binanggit yung 300 million pesos para manalo? Ha? Eto na. Ground for disbarment yan mga kadonatics. Hindi po ba ordinary human experience kung talagang ikaw ay hinuhututan ng isang nasa pamahalaan? Abay, there and then dapat nagko-complain ka. Tapos ganun kahaba. Meron po kasing pangyayari, Sir Ted, mga bandang Marso 26, ay humihiling po siya na yung pong provincial election supervisor namin ay palitan. Sir Ted, March 26, gustong palitan ng aming provincial election supervisor na isang buwan na lang ay eleksyon. At sinabi, meron daw pong, alam nyo na, na-save ko po naman lahat ng text nila. At ito po may mga threat, may mga repercussions. So, ipagpapaubaya ko na lang yan. Tingnan po natin kung tayo naman ay pasasagutin doon sa pinay nila na kaso. Nako naman. Totoo talaga yung sinabi ni Attorney Pisaras mga kadonatics. Walang halong biro pala yun. At na Attorney Respecio. Ayun na. George Garcia, managot ka na talaga. Last mo na yan. Hindi ka na makakabalik, makukulong ka pa. Anong masasabi nyo dito mga kadonatics? Kasi ang ganda lang sa feeling na bumaliktad na. Slowly mga kadonatics, yung gulong. Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Don't forget to subscribe. Bye-bye.